Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya, "Kayo ang Kristo." Tugon ni Pedro, "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pag pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay muling at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Meron akong dinalaw na may sakit kagabi at sabi nila, "Father, tinawag po namin kayo habang yung aming pong kapatid ay nakapagsasalita pa." No? At siya po ay makapagkumpisal o mapahiran ng Santo Olyo o banal na langis. At tinanong ko sila ano ba yung sakit niya. No? Father, meron po siyang blood clot sa ulo at sabi po, tinapata po kami ng doktor na hindi na po pwedeng makuha sa gamot. Kaya kinakailangan pong buksan o operahan. Pero sabi ng doktor, kapag daw binuksan o inoperahan, hindi 100% na siya ay makaliligtas. Kaya yung pamilya ay nag-decide na hindi na lang siya galawin at doon na lamang siya sa bahay. Kaya nung siya ay nagsasalita, ang sabi ng pamilya, "Father, darating daw po yung araw na siya ay makakatulog at hindi na magigising at makokomatos at hanggang sa siya ay mawalan na rin ng buhay." Para bagang sa isang may katawan, kung alam mo na doon patutungo ang lahat, kinakailangan mo talagang ihanda ang iyong sarili. Pero mayroong takot at pangamba at maaring masakit din na tanggapin yung katotohanan. Hindi lamang para sa isang taong may sakit, kundi maging sa kanyang pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Na kung ito talaga yung kanyang buhay ay dapat tanggapin at dapat sa Diyos ay ialay. Ano nga ba ang sakripisyo natin? Ano nga ba ang mga krus natin? Ano nga ba ang mga pasanin natin sa ating buhay? Ito nga ba'y sadya na ating tinatakbuhan, tinatalikuran, o ating hinaharap, ating tinatanggap at ating niyayakap? Ito nga ba'y patuloy na sa atin ay nagpapabigat o hangad natin na ito'y mawala rin at matapos din at hindi na natin laging pasanin sa araw-araw? Siguro kung sasabihin ng Panginoon, "Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin," kung ang krus na papasanin mo ay napakabigat at napakahirap, susunod ka pa rin ba? Maniniwala ka pa rin ba? Magtitiwala ka pa rin ba? Sasampalataya ka pa rin ba sa Panginoon? Sa kabila ng napakaraming pasakit na pinagdadaanan sa buhay. Alam niyo po, kapag marami kang pasakit na pinagdadaanan, nasasanay ka na ng nasasanay na mas mabigat, mas malaki, mas magaang. Alam mong kakayanin mo sapagkat nakaya mo nga yung una, ano pa yung ikalawa at ano pa yung susunod na mga pasanin sa buhay. Lahat na ito'y malalagpasan sa tulong ng Diyos. Batid natin na hindi tayo pababayan ng Diyos at lahat na ito'y ating mapagtatagumpayan. Ano nga ba yung makakaya mo at ano nga ba yung hindi mo makakaya?
Siguro mayroong mga tao na ayaw na maghirap, ayaw na magdusa. Sabi niya, hindi ko kaya na makita na naghihirap ka. O kakayanin mo ba na kahit may naghihirap na yung kapatid o na yung mahal sa buhay, ay wala kang magawa at wala kang ginagawa at ayaw mo nang gumawa pa ng anumang tulong para sa kanya. Kung minsan we let people experience the pain na alam natin na dapat para sa iyo yan kasi ang dami mong kasalanan o kasama na ginawa sa iyong buhay. Pero kung minsan we ask the Lord why, bakit ako, bakit kami, wala naman kami ginagawang masama, bakit hindi na lang yung mga taong masasama o gumagawa ng pagkakasala, bakit hindi na lang sila yung maghirap, bakit hindi na lang sila yung magdanas ng mga pagsubok na ito na pinagdadaanan namin. Minsan sa mga pagkakataon na dumadating sa buhay natin, let us always look on the cross. Let us always reflect dun sa ginawa ng Panginoon para sa atin. He offered His own life para lamang sa ating kaligtasan. Para lamang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Para lamang ipadama niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. And the question will be, do we deserve yung pag-ibig ng Diyos? Para nakakahiya kung minsan, kung ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin. Inialay niya kanyang buhay para sa atin. Pero tayo, hindi naman natin kayang gawin na ialay ang ating buhay para sa Diyos. Kung minsan nahihiya tayo kasi we don't deserve the love of God na binibigay niya para sa atin. Kaya nawa sa ating sama-samang panalangin at pagninilay, tunay nga na tayo ay minamahal ng Diyos, hindi dahil sa tayo ay mabuti at tapat, kundi minamahal pa rin tayo ng Diyos sa kabila na tayo ay mayroong mga nagiging pagkukulang at kasalanan. At sana sa kabila ng pagmamahal na yon, sinusuklian din natin ng kabutihan, ng katapatan, ng kalinisan at kapakumbabaan. Sa ating pagdulog sa banal na Eucharistiyang ito sa Panginoon na ating kinikilala, siya ang Kristo. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin, handang magsakripisyo para sa atin. Tanda ng kanyang dakilang pagmamahal. Tunay nga na kung paano tinatanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Sana makilala natin siya ng lubusan at sana kilalanin din tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Balang araw, pag tayo ay tumawid na, pag tayo ay nasa kabilang buhay na, sana makita at makilala pa rin ng Diyos. Ano mang itinanim, ano mang ipinahagi, ano mang pinagyabong at pinagyaman natin na mabuting gawa. Sana hindi na maging matimbang pa yung pagkakasala, kundi yung ginawa nating malasakit at pagmamahal at pagtitiwala. Amen. Magsitayo po.